Magandang hapon po mga suki. May ikukwento po ako sa inyo. Dati po, yung itong tinatawag nilang si Hitad. Dati fans ako niyan eh. Sinusubaybayan ko, subscriber ako dyan. Kaso nung lumaon, medyo natutoksikan po ako sa mga content niya, sa bunganga niya. Pero kanina, napasadahan ko yung kanyang thumbnail, yung tungkol nga po sa confidential fund na napaka-controversial issue sa ngayon. So, tiningnan ko kung ano naman ang stand niya tungkol sa confidential fund. At natuwa po ako. This time, natuwa ako sa sinabi niya. Kasi wala siyang kinikilingan. Alam ko kasi na pro Duterte ito si Maharlika. Ngayon, according to her, kaya ikaw daw ay BBM supporter, DDS ka man, pero kung ano yung tama, paglaban ng tama, wag nating konsentinin yung mali. So, para nga sa kanya, ang tinake po niya dun ay yung tungkol sa impeachment, na di ba nga po na nagkaroon ng issue na gustong ipa-impeach itong si BP Sara, na siyempre mahirap gawin dahil sa tingin ko po sa ngayon parang magkakakampi po, parang hindi naman totoo yung magkalaban daw yung Marcos at Duterte. Parang hindi eh. Parang magkakakutsaba. Tingnan mo yung nangyari doon sa budget hearing sa Kongreso. Mismo si Sandro Marcos ang pumigil doon sa gustong mangyari nung Makabayan Black na busisiin yung confidential fund ni BP Sara. Oh. Tapos pagdating naman sa Senado, ayun, pasado na naman. Pasado agad. So parang magkakasabot po sila lahat. Yung mga nandiyan dyan sa matataas na pwesto ng gobyerno, magkakasabwat. Na ang tingin ko kasi parang nagkikis-as po sila kay Sara. Dahil bakit? Siya ang susunod na Pangulo, kaya ngayon pa lang nagkikis-as kayo. Iilan lang po dyan ang makabayan. Nasasabi kong makabayan, dahil kung ikaw, na kinukontra mo yung mali, syempre, most probably, nandun ka sa side ng interest ng bayan. Just like now, yung sabi ni Maharlika, kahit na makasara siya, makaduterte siya, kung talagang may kasalanan si Sara, i-impeach din siya. Dahil tumanggap siya, being a lawyer herself, at mataas na opisyal at that, hindi ka naman bata eh. Na, porque binigyan ka ng candy, tinanggap mo naman, at nilunok mo agad. Not knowing na ba makailason yun. Diba? Diba yung 125 million na controversial fund na nung una, ang sabi ng iba, ang nagbigay daw nun, yung dating presidente, Duterte, from the office of the president, ipinamana kay BP Sara na anak niya. Tapos ngayon may lumalabas na si Bongbong Marcos ang nagbigay ng 125 million. Pera na galing
sa Office of the President of the past administration na napunta ngayon sa Office of the President. Of course, na ang humawak na ay si Bongbong Marcos. So, hindi naman pala totoo na pinamanaan ni tatay si daughter. Kaya, ito po palang offense na ito ay impeachable. Na ang may pananagutan daw according to Drilon, yung nagbigay daw ang may kasalanan, yung dapat ma-impeach, which is PBBM. At wala daw pananagutan si VP Sara, yung tumanggap. Dahil yung tumanggap daw, tumanggap lang. Binibigyan ka, di tinanggap mo. Which is, I think, is wrong. Porke ba binigyan ka ng, halimbawa, ikaw, ordinaryo kang tao, biglang may lumapit sa yung tao, or kahit na kamag-anak mo, halimbawa, binigyan ka ng isang bag ng milyon-milyong pera, hindi ka man lang magtatanong kung galing saan yon? Para saan? Galing saan? Na, hindi mo ba naisip na napaka-questionable? Oh, Vice President ka. May isip ka. Vice President, which is in the future, magiging presidente ka. Ang lagay pala, porque bibigyan ka ng ganito, tanggap ka lang ng tanggap. Hindi mo bubusisiin kung saan galing at bakit ka binibigyan. So, kung in the future, ikaw ay maging pangulo na, pag ikaw ay niregaluhan ng China, halimbawa, ng limpak-limpak na salapi, tatanggapin mo at wala kang pananagutan. Kasi tumanggap ka lang. Not knowing na yun ay isang patibong. So, according to Maharlika, dapat ma-impeach pareho si BBM at si Sara. O, medyo nagustuhan ko siya ngayon dyan. Kasi, akala ko baka kakampihan pa naman niya si Sara. Kasi anti-BBM siya at pro-Sara siya. Pero siyempre naman, kailangang pro-Pilipino tayo. At yun nga, dapat pala talagang ma-impeach itong dalawa. Parang ganun na. Pwede. Kasi, the giver and the receiver, parehong may pananagutan. Tumanggap ka at inubos mo in just 19 days? Inubos mo. My goodness, 125 million? Para kang, ano yun? Parang yung one-day millionaire. Palibhasa hindi mo pera. Hindi mo man lang naisip nitong tumanggap na ito ng 125 million na that big amount ay pwede nang bumuhay ng isang barangay sa loob ng kahit isang dekada. Pwede nang mag-develop ng isang remote barangay. Yung paggawa ng tulay, yung isang remote barangay na yung mga bata ay naglalakad, tumatawid ng ilog at halos rin, makapasok lang sa school. Ang dami yan, mga palabas sa TV eh. Mga barangay sa malalayong parte ng ating bansa. Hirap na hirap. Walang magandang kalsada, walang tulay. Sana man lang kahit na tumanggap ka ng ganyan, kung doon man lang sana ginastos, kahit ako hindi ko na ku-questionin yun. Kahit sabihin pa na hindi naman para doon. Basta ba ginastos sa makabuluhan na mapapakinabangan ng mamamayan, para sa akin okay na yun. Kaysa naman ganyan nga, ni hindi pa maipaliwanag kung saan dinala. Paano ginastos.
My goodness, 125 million. Ilang low-cost housing na ba ang mabibili niyan? Halos isang buong barangay, pwede mo nang pabahayan. 'Di ba? Kaya ito, kung may magseryoso, pero medyo malabo yan kasi ang nasa Kongreso nga at sa Senado, yun nga, isang big kiss po sila eh. Package deal. Kaya imposible yung impeachment. At kahit ako, ayoko ring ma-impeach si BBM, si Sara pwede. Pag na-impeach po itong dalawa, sinong papalit? Si Lenny? Si Lenny at sino ba yung pangalawa? Tito Soto? Mas gusto ko pa si Tito Soto. Sa totoo lang, si Tito Soto po ang binoto ko. Yes. Tito Soto binoto ko. Siguro, wala sanang mga ganitong mga lalaking kontrobersya tungkol sa mga confidential fund na yan. Diba? Si Tito Soto lang ang gusto ko. Ayaw kay Lenny. Sorry, kababayan. Ito kasi ang isang tao na medyo madaling i-twist. Maging tuta. Kahit paano si BBM, mahirap gawing tuta. Diba? Kuting daw. At least hindi tuta. Ang kuting ba ano? Hoy, Maharlika, hindi siya kuting ha. Still, he is the tiger of the north. Pasensya ka, ikaw lang naman ang nagsasabi ng kuting eh. Kuting-kuting ka dyan. Hindi kita maintindihan bakit sobrang galit mo. Biruin mo, close friend mo, sa ginagawa mo ngayon, parang ikaw ay isang traidor. Traidor na kaibigan. Bakit? Kasi, once upon a time, you were very close. The first couple and you. Tapos, merong whatever happened, whatever is that, I don't know. Ngayon, ito ang isusukli mo, ipinagbubulgar mo yung mga baho na hindi naman dapat ibubulgar dahil personal yun. Wala namang kinalaman sa pagiging pangulo. Very personal na mga bagay. Mali ka na dun, oy, Day, mali ka na dun. Once you make friends with a person, dapat iningatan mo yung kung ano man na naging relasyon nyo, ano man nagkaroon kayo during that friendship time. Ganun ang kaibigan. Ngayon, ipinagbubulgar mo yung mga baho nung dalawa. You were never a friend. Diba? Kasi ang friend, kahit magkahiwalay man, dapat friend pa rin. Yung mga sikreto, mga you shared with each other, dapat hindi yun ini-expose. Kaya mali ka po doon, madam. Kaya ako, hindi na ako nanonood sa'yo. Well, iisa lang naman akong nawala. Ang dami-dami mong fans eh. Diba? Kasi para sa akin hindi magandang personality yun. Dati mong kaibigan, ngayon ini-expose mo yung kung ano man baho na sagap mo nung friendship times mo. Hindi ka pala maganda maging kaibigan. Kaya daw kayo sa mga gustong makipagkaibigan dyan kay Maharlika. You're in danger of exposure to dust. Anyway,
Ganun pa man, nagustuhan ko yung content mo ngayon eh. Nanggigigil ka eh. Sabi mo, dapat, kung mayroong mai-impeach, hindi lang isa, kundi yung dalawa. Sige, i-impeach mo si Sara at saka si BBM. Ang papalit, si Lady. Si Lenny at si... Ay, hindi. Siyempre, sino ba ang susunod? Next in line. Si Subiri siguro. If not Subiri, Martin Romualdez. Sino ang vice? Well, let's review the Constitution. Okay mga suki, mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong panunood. See you in my next vlog.